Napaka-espesyal ng debut celebration ni Melissa dahil nasunod ang lahat pati ang kaliit-liitang detalyeng gusto niya. Ngunit mas maganda sana at kumpleto ang kaligayahan niya kung buhay pa si Ivan. Maraming nag-abang para makita ang kanyang gown, ang kanyang karosa at ang kanyang escort. Attire ng isang royal prince ang suot ni Dave, and he looked breathtakingly handsome. Siya naman ay sandaling parang na-hypnotize pagkakita niya rito na umibis ng sasakyan. Happy 18th birthday! Bati nito sa banayad na tinig. Iniabot nito ang regalo sa kanya. Thank you! Nakangiting sabi niya. Sabi ko naman, presents mo lang ay malaking gift na para sa akin. Lumulan sila sa karwaheng halos itulad sa karwaheng ginamit sa kasal noon ni na Prince Charles at Princess Diana. Hangang-hanga ang mga bisita sa kagandahan at kaelegantehan ng mga suot nila ni Dave at sa magandang pagkakaayos at pagkakadecorate ng venue ayon sa motif na napili niya. Ang kanyang 4-layered cake ay gawa sa white at royal blue combination. May crown iyon sa pinakamataas na layer. Nakalatag ang red carpet mula sa karosang sinakyan nila papasok sa bulwagan at hanggang sa ibabaw ng platform. Sa magkabilang panig ay mayroong tila royal guards na may hawak ng sword na nakataas sa kanilang daraanan patungo sa kanyang upuan sa gitna ng stage. Mistulang isang simpatiko at matikas na prinsipe si Dave habang feeling totoong prinsesa naman siya. Habang sumasayaw sila ni Dave sa gitna ng bulwagan, ay hindi niya napigil ang pagsungaw ng mga luha sa kanyang mga mata. Hey, para saan naman yung mga luha na yan? Nag-aalalang tanong ni Dave nang mapansin nito ang mga luha niya habang isinasayaw siya nito sa 18th Roses. Sorry kung hindi ko maiwasang maging emosyonal, sabi niya. Naalala mo si Ivan ano? Tanong nito. Tumango siya. Hindi ko mapigilang malungkot eh. Kasama ko kasi siyang nagplano ng mga details para sa party na ito. Sino bang mag-iisip na hindi na pala siya aabot sa dibo ko? Inabutan siya nito ng panyo. Ngunit agad ding binawi nito iyon nang tila magbago ang isip nito. Ito na mismo ang nagpahid sa kanyang mga luha. Stop crying. Wala kang karapatang umiyak sa napaka-espesyal na araw mong ito. Natatawang sabi nito. Thank you, sabi niya. Naiintindihan ko kung bakit emosyonal ka. But please stop crying. Mahaba pa ang gabi. It's your special night kaya hindi ka dapat malungkot. Tumango siya. Si Ivan naman kasi, basta na lang nang iwan. Lumuluha pa rin siya kahit pinipilit niyang umiti. Talagang ganun kung minsan, iniiwan tayo ng mga taong minamahal natin sa mga panahong mas inaasahan o mas kailangan natin sila. Tapos na ang turn ni Dave kaya ipinasa na siya nito sa isang kaklase niya. Ngunit nahulog siya sa malalim na pag-iisip dahil sa mga huling sinabi ng binata. Bakit ganon ito kung magsalita? May nang iwan din ba dito? Isip-isip ni Melissa. Hindi ito nagtagal sa party. Nagpaalam ito kaagad pagkatapos ng programa at pagkatapos kumain. Humingi ito ng paumanhin sa mga magulang niya at sa mga magulang ni Ivan dahil hindi ito maaaring magtagal sa party. Gayunpaman ay masaya na rin siya sa presensya nito sa importanteng okasyon na iyon sa kanyang buhay. Napawi kasi nito ang lungkot na nararamdaman pa rin niya dahil wala na si Ivan. Ang hindi niya inaasahan ay ang ginawa nito bago tuluyang umalis. Nang ihatid niya ito sa parking lot ng resort na pinagdausan ng debo niya, ay niyakap siya nito. Yakap na tila nagbibigay ng comfort sa kanya. May kasama pa iyong mahinang tapik sa balikat niya. Be happy,
sabi nito. You are well loved. Bagamat naramdaman niyang atubili pa rin itong iabot sa kanya ang buong pagkatao nito, maligaya na rin siya dahil nakikita na niyang nakangiti ito kapag kausap siya. Makokontento na lamang siguro siya sa isiping hindi kasamang inilibing ang mga mata ni Ivan. Pagkatapos ng party, nang magbukas si Melissa ng ilang regalong natanggap niya, inuna niyang buksan ang ibinigay ni Dave. It was a complete set of painting materials. Paano niya nalamang mahilig akong magpinta? Kinabukasan ay naisip niyang tawagan ito sa cellphone nito. Magpapasalamat lang ako sa gift mo, sabi niya rito. Nasa restaurant daw ito. Ayun lang ba? Did you like it? So much, pero paano mo nalamang mahilig ako sa pagpipaint? I asked your dad. Really? Thank you ha, nag-effort ka pa talaga. Gagamitin ko na ang mga ito mamaya eh. At ipipinto mo ulit si Ivan? Saglit na natigilan siya sa sinabi nito. Paano mo nalamang? Naikwento rin sa akin ng daddy mo na mas gusto mo raw magpipaint ng portrait ng mga taong mahal mo. Puno na nga raw ang kwarto ni Ivan ng mga paintings na ginawa mo na hindi pa naiipa-frame. Noong bata kasi ako, gustong-gusto kong mag-drawing ng mga prinsesa at prinsipe. Kaya naisip kong mas gusto kong mag-paint ng mga portrait ng mga taong mahal ko. Kaysa sa kung ano-anong subject, sila mismo ang inspiration ko kaya ako nakakapinta. May ginawa pa nga akong painting ni Ivan habang natutulog siya. Favorite niya yun. I see. Komento nito. Sana ipinta mo rin ako minsan. Oh sure. Excited pang pagpapahayag niya. I would be happy to do that. Kung gusto mo, pwede mong ilagay riyan sa restaurant mo. Good idea. Sabi nito. Dave, if you don't mind, may tatanong lang sana ako sa'yo. Pagbubukas niya ng ibang topic. Tungkol saan? May nasabi ka kasi habang nagsasayaw tayo. Sabi mo, may mga mahal namang nangiiwan talaga. Sa tono mo parang iniwan ka na rin minsan ng minamahal mo. May namatay ka na bang girlfriend? I hope you don't mind my asking. Matagal bago sumagot ito. Yeah, katulad mo ay minsan na rin akong iniwan. Pero hindi dahil namatay siya. Iniwan niya ako nang mabulag ako. Akala siguro niya hindi na ako muling makakakita. She was my girlfriend for more than 2 years. Ang masakit pa, best friend ko ang sinamahan niya. Ramdam niya ang kalakip na sakit at pait sa tinig nito habang nagkukwento. May dahilan pala ang lungkot na nakikita niya sa mga mata nito. Sumama ka mo sa best friend mo? Hindi makapaniwalang tanong niya. Yeah. Nagpaalam sa akin noon si Presi na dadalawin daw niya sa Texas ang isang tita niyang may sakit. Yun pala, sumama na siya sa best friend ko sa Australia. Pero wag na natin silang pag-usapan. They not worth our time. Oh, I'm sorry. Nakikinsimpat siyang sabi niya pagkatapos marinig ang kwento nito. Hindi na niya pinatagal pa ang kanilang pagkukwentuhan dahil alam niyang abalang tao ito. Pero nang gabing iyon, nakatulog siyang may bagong ngiti sa mga labi. Naging lalo pang abala si Dave ng mga sumunod na araw dahil sa bubuksang panibagong branch ng Lola Tessie sa Makati. Dahil doon ay nakalimutan na niya ang tungkol sa personal na buhay niya. Wala na rin siyang social at nightlife. Pakiramdam niya ay nagiging dull na ang buhay niya. Iho, bakit hindi ka muling makipag-date sa ibang babae? Mungkahis sa kanya niyang mami niya. Wala na kasing babaeng pumupukaw sa atensyon ko, ma'am eh. Dahil pa rin ba kay Presi? Wala na po akong pakialam sa kanya, ma'am. Pero bakit parang hindi ko nakikitang nag-move on ka na? Hindi ba dapat bumabawi ka dahil marami kang hindi nagawa nung hindi ka nakakakita? Nagkibit balikat na lamang siya. Ayoko muna, ma'am. Gusto ko na munang pagpahingahin ang puso ko.
Lumapit ito sa kanya at naupo sa armchair saka siya inakbayan. I want you to fall in love again, Dave. Napakabata mo pa para huminto ka na sa pagmamahal dahil lang sa ginawa ni Presi. Huwag mo siyang panghinayangan. She doesn't deserve you. Maraming babae, iho. Makakahanap ka pa ng babaeng talagang magmamahal sa'yo. Dumalas ang pagchat-chat ni na Melissa at Dave halos gabi-gabi. Minsan, dumaan si Melissa sa Lola Tessie bago siya pumasok sa eskwelahan para ibigay kay Dave ang painting na ginawa niya para dito. Napangiti ito nang makita nito ang portrait nito. Nakadungaw ito sa isang old Spanish house. Nakatingin ito sa malayo habang seryoso ang pagchat-chat ni na Melissa at ni na Dave. How did you do this? Halatang impress na impress ang tanong niya. Wow, ang galing mo pala. Mukhang mala Fernando Omersolo in the making ka. I think you're born artist. Mabuti naman at nagustuhan mo. Masayang sabi niya. Ilang gabing pinagpuyatan niya iyon. At dahil nagustuhan nito iyon, ay sulit ang lahat ng pagod at puyat niya. Of course, I like it. Hindi ko akalain ganito kakagaling. Napaka-humble mo. Ni hindi mo ito binabanggit sa akin kapag nag-uusap tayo sa YM. Gaano katagal mo ito ginawa? 3 days and 3 nights. Balak talaga kitang surprisahin kaya hindi ko ito binabanggit sa'yo. Nabigla pa siya ng akbayan at kabigin siya nito. Ipapa-frame ko ito at i-display ko sa bagong branch ng Lola Tessie. Sabi nito pagkatapos nabitawan siya nito. Inimbitahan siya nitong mag-snack. Nagkaroon tuloy sila ng panahong makapag-usap ng personal. Alam na ba ng ex-girlfriend mo na nakakakita ka na? Tanong niya rito. Interesado siya sa kwento nito tungkol sa ex-girlfriend nito. I don't know and the hell I care. Ang sabi mo, may nakapagsabi sa iyong nakabalik na siya sa Pilipinas. Wala na akong pakialam sa nangyari sa kanya ngayon. Actually, itinuturing ko pang ang blessing in disguise ang nangyari. Dahil kung kailan ako nabulag, saka ko nakitang mga hindi ko nakikita noon. Hindi mo pa sila napapatawad? Umiling ito. Mas masakit pa nga siguro ang nararamdaman ko kaysa naramdaman mo nung mawala si Ivan. At least si Ivan hindi ginustong iwan at saktan ka. Pero sina Presi at Iggy, alam nilang masasaktan ako, pero pinagpatuloy pa rin nila at wala silang pakialam. Huwag mo nang panghinayangan ng mga ganong klaseng tao. Sabi niya rito. Yeah, I'm getting over it. That's good. Sabi niya. Ganon din ang sasabihin ko sa'yo, Melissa. Pag-aralan mong malampasan ng sakit ng pagkawala ni Ivan para muli mong matagpuan ang totoong kaligayahan. Okay, let's have a deal. Hamon niya rito. What is it? Sabay nating pag-aralang kalimutan ng sakit sa ating mga puso. Sabay rin nating pag-aralang ngitian na lamang ang mapait na nakaraan. Is that okay with you? Sige. Pagsang-ayon nito. Anong parusa ng matatalo? Ang matatalo ay magpapakalbo. Sabay pa silang natawa sa biro nito. At least ngayon ay pareho na silang nakakatawa ng malutong. Nasurpresa si Melissa nang sumama si Dave sa panonood nilang magkakaklase ng concert ng Peaches and Cream. Ang bandang kinabibilangan ng boyfriend ng classmate niyang si Peaches. Himala! Nagkapanahon ka yatang gumimik. Di ba palagi kang busy? Pabirong sabi niya rito. Matagal ko nang hindi nagagawa ang mga ganitong bagay eh. Bigla kong na-realize, bata pa nga pala ako. Baka isang araw kapag naisip kong gawin ito matanda na ako at alangan na sa aking edad. Minsan nga lang pala tayong magiging bata. Amen, amen, amen. Sabi ni Shane. Mabuti naman at na-realize mo yan bago pa malamang marami kang sinasayang na panahon sa buhay mo. Nasa edad mong yan, dapat ay ini-enjoy mong buhay, right? Right! Nakangiting pakli ni Dave. Kinabukasan. Dave,
Nakita ka ni Ruben kahapon ah. Sabi sa kanya ng kanyang pinsan na si Chito, nangyayain niya itong maglaro sila ng golf. Nasa coffee shop sila sa Alabang Country Club kung saan sila mag-golf. Ang daddy niya ay isang magaling na golfer na sumali at nanalo sa mga international competition noong nasa mid-30s pa lamang ito. Ito ang malaking impluwensya sa kanya, kaya bata pa lamang siya ay nahilig na rin siyang maglaro ng golf. Natigil nga lamang siya nang mabulag siya noon. Saan? Sa concert ng sumisikat na bandang Peaches and Cream? Nanonood ka rin pala ng concert ng ilang rock bands? Natawa siya. Ah, yun ba? Wala yun. Pinagbigyan ko lang ang makulit na ex-girlfriend nang nag-donate sa akin ng mga mata. Kinukulit ka pa rin pa pala nun? Yeah. At nagpapakulit ka naman. Masaya naman kasama si Melissa. I enjoy her company. Pag-amin niya. Kaya pala mukhang masaya ka na naman. Matagal na kitang hindi nakikitang ganyan ah. Nakakapanibago ka. Blooming ang beauty mo. Humalakhak na sabi nito. Pabirong sinuntok niya ito sa balikat dahil sa biro nito. Seriously speaking, pinsan, mukhang bumabalik ka na sa dati. Baka naman in love ka na naman. Baka hindi mo lang nare-realize pero in love ka na sa dating girlfriend na nag-donate sa'yo ng mga mata. Tinawanan lang niya iyon. Pero sa katotohanan, gusto rin niyang itanong sa sarili niya kung bakit masigla siya nitong mga nagdaang araw. Lalo na kapag kasama niya si Melissa. Hindi naka-online si Melissa sa Yahoo Messenger ng mga sumunod na araw. Hindi rin ito nagpupunta sa Lola Tessie. Nagtaka na si Dave. Naisip niyang tawagan ito. Noon niya lang nalaman na nasa ospital ito, mayroon daw itong dengue fever. Labis na nag-alala siya sa kalagayan nito. Napasugod siya sa ospital sa kinaroroonan nito. Nakuha ko siguro ito sa swimming pool sa bahay ng auntie ni Shane nang pinuntahan namin. Wala na raw masyadong gumagamit ng pool na iyon dahil nagpunta na sa States ang mga nakatira. Paliwanag sa kanya ni Melissa nang dumating siya sa ospital. Kumusta ang platelets mo? Normal na ba? Baka kailangan mo ng blood donor at pwede akong mag-donate sa'yo. Presinta niya. Bumaba pa ngayon kaysa sa unang blood count kanina. Pero hindi pa naman daw ang maabot sa point na kailangan na ng blood transfusion. Bakit ba para kang nagpapanik? Melissa, alam naman natin kung ano ang kayang gawin ng dengue virus na yan sa isang biktima nito. Oo nga, but I will be fine. Sabi niya, para kang ang daddy ko kung mag-alala. Bigla siyang natigilan sa sinabi nito at napaisip. Bakit ba ganoon na lamang ang pag-aalala niya rito? Tama nga ba ang simpatsya ni Kaloy na hindi namamalayang nahuhulog na rin ang damdamin niya sa dalaga? Ipinangako pa naman niya sa sarili niyang hindi muna siya muling magmamahal. Pero mukhang heto na naman siya. At kung sakaling ang mahal na niya si Melissa, bakit pipigilan niya ang sariling damdamin? After all, he deserved to be happy again. Habang nakilala niya ang dalaga, lalo niyang nakikita ang magagandang katangian nito. Bukod pa sa napakaganda nito, hindi niya ipagkakait sa kanyang sarili ang muling magmahal at maging maligaya. Masayang masaya si Melissa dahil sa bawat paggising niya mula nang ma-confine siya sa ospital, ay ang magagandang arrangement ng roses at iba pang bulaklak sa ibabaw ng bedside table niya ang bumubungad sa kanya. Bukod pa roon, ang mga pagkain na mula kay Dave na alam nitong paborito niya sa Lola Tessie. Nang tuluyan siyang gumaling at ng araw na lalabas na siya sa ospital, isa si Dave sa mga sumundo at naghatid sa kanya sa bahay nila. Pagkalipas ng ilang araw, nabalitaan ni Melissa ang tungkol sa libreng painting seminar sa Tagaytay na kinokondak ng isang pamosong pintor.
Interesado siya kaya binalak niyang pumunta roon. Pero kailangan niya ng may makakasama. Busy ka ba ngayong weekend? Tanong niya kay Dave nang magkausap sila sa YM. Depende. Sagot nito. Depende saan? Kung iimbitahin mo ko sa isang lugar, hindi ako busy. Napangiti siya. May painting seminar kasi akong gustong puntahan sa Tagaytay. At ayokong palampasin ng mga ganitong rare opportunities na madadagdagan ang nalalaman ko sa pagpipaint. Huwag ka na magpaligoy-ligoy. Putol nito sa sinasabi niya. Gusto mo akong isama? Oo sana. Iyan kung gusto mo. Sure. I would be more than willing to be your bodyguard, escort at takilang alalay. Ikaw na rin ang gagawin kong subject. Masayang sabi niya. Pagkatapos ng seminar ay nagtuloy sina Melissa at Dave sa isang restaurant na overlooking sa Taal Volcano. Masaya ang kwentuhan nila habang kumakain, hanggang sa mapatigil si Melissa sa pagsubo nang mapansin niyang nakatitig sa kanya si Dave na hindi na rin sumusubo. O bakit ganyan ang tingin mo sa akin? May dumi ba ako sa muka? Idinaan niya sa biro ang pagtatanong dito. Ang totoo, labis na naaapektuhan siya sa mga titig nito. Tumawa ito. Have I told you how beautiful you are? Umiling siya. Kahit hindi niya nakikita ang sarili, ay batid niyang parang hinalabos na hipon sa pumumula ang kanyang mukha. Napakaganda mo, Melissa. You have an extraordinary beauty. Hindi yung uri ng ganda kung saan-saan mo lang makikita. Lalo tuloy siyang nakaramdam ng pamumula ng mukha. Nasabi ko na ba sa'yo, yung kuha natin noong dibo mo ang nasa desktop ng computer ko at screensaver ng cellphone ko? Speechless siya. Nasabi ko na ba sa'yo kung gaano ka ka-espesyal? Patuloy nito na tila bumubulong. Umiling siya. Hindi pa rin niya magawang makapagsalita. Now, I'm telling you. Pero biglang umiwas si Dave nang sa tingin niya ay ipagtatapat na nito ang damdamin nito sa kanya. Iniliko nito ang usapan sa ibang topic. Hindi tuloy niya na iwasang isiping baka siya lamang ang nagbibigay ng kahulugan sa mga sinabi at ginawa nito, na ang totoo ay produkto lamang pala iyon ng kanyang halusinasyon.